yung impact ng pagsalita ni Amy, na matindi. Now, it changes the game. It changes really everything because no less than the presidential sister is the one admitting that he is a drug addict. Paano mo ngayon sasalagin yan, Auntie Claire? Paano ninyo sasalagin yan lahat? Kayo na pro-BBM na mga mainstream media, mga vlogger na bayad, mga troll, paano nyo sasanggain yun? Ano, fake news si Amy? Kasuhan nyo. Ombudsman, kasuhan mo si Amy. No, kasuhan nyo. Yung fake news o kaya inciting to sedition. Kung ano-anong mga kaso nyo gustong ethics, banatan nyo. Tingnan natin kung it will hold. Pagka kayo nagmatigas pa, talagang aabot tayo dun sa second option, which is kami. Kami second option. Na hindi kami papayag na barubalin tayo, bardugalin tayo ng gusto, yung babuyin tayo ng todo-todo. So, dalawang pwedeng mangyari yan. Dalawang pwedeng mangyari. After the Amy expose last night, no? One, mag-resign si BBM. Tuluyan siya mag-resign. Walang problema. Pagka nag-resign siya, transition tayo. Constitutional transition tayo, succession. Two, hindi siya mag-resign. Laban siya. So, nandyan lang siya hanggang nandyan ang armed forces at saka mga PNP niya. Yung dalawang pilar na sinasabi ko. Mawala yung dalawa na yon, wala na si BBM. Bit-bitin yan, palabas sa Malacanang. Hindi na kinakailangan yung tao mismo. Iwasan natin yon para walang masaktan. Ang maganda is yung armed forces mismo niya. Bit-bitin siya as a commander-in-chief. Tanggalin siya kasi withdrawal of support. Hindi siya pwedeng magpumilit doon, BBM. Hindi ka pwedeng magpumilit doon. And I feel you na nagsosorry ka. Pero at least you do the right thing para sa bansa natin. You do it for in repentance sa mga nangyari sa 3 taon mo. Binaboy mo eh. Hinayaan mo eh. Alam mo, kasalanan mo pa rin eh. Nalulung ka sa droga.